Matagal na ako nagsawa sa salitang prayer. Nagsawa ako. Sa personal ko pong buhay, wala akong appetite sa prayer. Ang prayer po sa akin ay encounter sa Diyos. Hindi communication, I talk to God. No. Encounter, unbroken fellowship. Kailangan may mangyari. Pag wala nangyari, para sa akin, hindi prayer yan. Kaya yung mga intercession natin sa churches natin, kadalasan shallow. Kasi hindi ka po pwedeng maging dynamic, powerful, full of burden intercessor malibang maunawaan mo kung anong meaning ng prayer. Prayer means intimacy and intercession. That is prayer. Intimacy first, intercession follow. The more you experience God in a so deep intimacy, the more you will intercede for others. And then you fulfill the first and the second commandment, the greatest commandment of all, Mark 12:30-31. You shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. And you shall love your neighbor as you love yourself. This is the first and the second commandment, and no commandment is greater than this. In fact, hindi lang siya ang greatest commandment, siya ang greatest ministry. Siya ang greatest ministry. Kaya the more you are involved in a deep intimacy with God, the more you will intercede for others. Yung intercession sa iyo, hindi responsibility, but joy. Yung burden, hindi nawawala. Kasi hindi mo naman po pwedeng mahalin yung kapwa mo malibang una sa lahat, mahalin mo muna yung Diyos. Or otherwise, mga religious people tayo nito. Na yung pag-ibig daw niya sa kapwa, ay pag-ibig niya sa Diyos. Sa unang tingin, kala mo tama, wrong mistake yun. Pag minahal mo ang Diyos, siguradong mamahalin mo yung kapwa mo. Pero walang assurance, minahal mo yung kapwa mo, mahal mo ang Diyos. Walang assurance yun. Communism po yun. Liberation theology yun. Hindi Kristyanismo yun. Hello. So the more na minahal mo ang Diyos ng totoo, the more mamahalin mo kapwa mo. Pati yung ayaw sa iyo. Ang lalabas lang sa bibig mo palagi niyan, pagpapatawad eh. Wala na, nasaktan ako, mali siya, ba't yung ginawa yun? Wala na lahat yun. Isa na lang, Ama, patawarin mo sila. Ingatan mo, iligtas mo, buksan mo ang isip, patnubayan mo. Hello. Puro gano'n na lang yun. Yung pakiramdam mo, binigay mo na kay Jesus lahat yan. Sino sa inyo niniwala pag nagpakalalim tayo sa intimacy sa Lord, wala nang matampuhin sa church? Wala nang kakansilan yung mga pastor. Wala nang magkakaibigan maghihiwalay. Wala nang gera sa Facebook. Wala nang gera sa text. At wala nang mag-iiwasan ng daan. Purity. When we talk about purity of the heart, listen. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang purity sa intimacy. Power. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang purity sa spirit-filled life. Wala ako nabalita ang Kristiyano magmula noon, 14th century, hanggang ngayon, hanggang bukas. Wala ako nabalita ang Kristiyano naging spirit-filled mula sa 5 fold pababa na marami puso. Wala. Ang tanging spirit-filled na Kristiyano sa buong istorya ng Kristyanismo, una sa lahat ay malinis ang puso. Sila yung gusto-gustong habulin ng Diyos. You know why? Because holiness is God's habitation. Holiness is God's nature, character, and highest attribute. Not love, not grace, but holiness is God's highest attribute. Ang katapat ng pusong malinis ay Diyos. At ang hinahanap ng Diyos ay pusong malinis. 2 Chronicles 6:9, Matthew 5:8, Psalm 101, verse 6, Psalm 4, verse 3. Lahat ng banal ng buhay, tinalaga ng Diyos sa Kanya. Kaya sa langit, walang pumapasok na worldling tao. Sa langit, walang boksingero ron. At walang mga pastor doon na kumakanta sa Macau. Walang mga pastor doon na kumakanta roon sa Las Vegas. Hello. Hindi ko naman maintindihan yung maraming mga pastor natin purihin ng Panginoon. Bakit naman sa dami ng lugar nakakanta, sa Macau ka makakanta? Bakit sa Las Vegas pa? Eh doon pa nag-acquire yung mga pastor sa Macau tsaka sa Las Vegas. Bakit dito sa mga churches ninyo? Hindi ka ba nahiya sa Lord? Nakalimutan na ba ng lahat? Worldly people is no place in heaven. Eh, hindi po pwedeng binabasa mo yung Bible eh. Nanonood ka ng UFC, basketball, boxing,
at babad ka sa dyaryo? Can you imagine, nagsama po yung damo tsaka makahiya at tsaka trigo? Ang gulo ng laman ng puso mo. Nagaya nakasakay ko sa Hong Kong, sa airport. Sabi ko, pastor, kasi ako friendly ko. Kumusta po, saan kayo papunta? Sabi niya, sa Hong Kong. Meron po siyang hawak, malaking dyaryo, makapal. Ako hawak ko Bible. Sabi ko, pastor, magtuturo pa kayo. Sabi niya, magtuturo ako. Magtuturo siya, hawak niya dyaryo. Sabi ko, pastor, ilang araw po kayo magtuturo? Sabi niya, 3. Kaya pala makapal yung dyaryo ni pastor, 3 araw siyang magtuturo. Kawawa naman yung tuturuan nito. Hindi pwedeng mamunga yung balita ng mundo at balita ng langit magkasama sa puso mo, maimpatyo yung puso mo. Either alisin mo yung salita ng mundo o alisin mo yung salita ng langit. Hindi pwedeng pareha sila riyan. Alta presyong pupuntahan mo. Yung puso mo mapupuno ng kolesterol at hindi ka makakasang dadalawin ka ng Diyos. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi biro. Magbabayad ka ng presyo. Pag mo nang pag-aralan yung kamatayan sa sarili, huwag ka na magbasa pa ng mga teaching about death to self-ipindo, hindi masama. Pero pag nagsimula kang mag-consecrate ng buhay sa sumuko sa Kanya ng buo at totoo, sa ayaw mo at sa gusto, mamamatay ka sa sarili ng merong kagalakan at mga kagaanan. Kusa siyang dadating. At magugulat ka na lang, nandoon ka na pala. The more na malinis puso mo, the more hinahabol ka ng Diyos. Isang taas mo pa lang ng kamay para sumamba, diyan na siya. Paano mo malalamang napakalinis ng puso ng isang tao? Tingnan mo mukha niya. Kung gaano kaliwanag ang mukha niya, ganyang kalambot at kalinis ang puso niya. From the abundance of the heart, the mouth speak. Hindi lamang ang labi natin ang magpapahayag kung anong laman ng puso natin, pati countenance natin. Ang sabi ng Acts 15, nung inusig nila si Stephen, yung mukha ni Stephen, kagaya ng face ng angel. Ano po yung face ng angel? Nagliliwanag. Nagniningning sa glory ng Diyos. Dahil silang lahat ay babad sa presensya ng Diyos. At ang sabi ron, he's full of faith, full of power. He performed miracles. At bago po sinabi yun, ang sabi po roon sa Acts 6, verse 1 hanggang 8, He is full of the Holy Spirit. Yung 120 sa upper room ay hindi na puspos ng Holy Spirit to overflowing, malibang lahat ay malinis ang puso. Kaya sa isang church, sa isang fellowship, bubuhos glory ng Diyos ang napupuspos, kalahati lang na member, yung iba hindi. The issue, the heart. At kung bakit lahat ng prayer ni Jesus ay sinagot ng God the Father, hindi dahil siya po'y anak ng Diyos, even though He is the Son of God. Hindi dahil siya po'y nag-pray, even though He prayed. Hindi dahil ginamit niya ang kanyang authority, even though He used His authority and His power. Pero ito po ang pinaka-reason why. Sabi niya doon sa John 11, verse 41-42, Father, I thank you for you always hear me. Always. Nakita niyo po yun? Hindi pa siya nanalangin, nagpapasalamat din sa Diyos dahil siya po'y naniniwalang pag siya po'y nanalangin, sasagutin siya ng Diyos. Always hear me. Ito po ang secret ni Jesus. Kung bakit yung panalangin niya maigsi o mahaba, lahat ng ginawa niya in honor ng Diyos, kinumpirm. Acts 2:22. Sapagat lugod na lugod ang Diyos sa Kanya. Matthew 3:13-17, Luke 9:28-35, and John 12:25 hanggang 29. Lugod na lugod ang Diyos sa Kanya. John 8:29, lugod na lugod. Hindi lang sinabi ni Jesus na, nalulugod ang Ama sa akin, ang Ama in response, sinabi na, nalulugod ako sa iyo, anak ko. Hello, kaya, yung kinaluludan ko, yung pakinggan nyo. Ang God the Father ang nag-endorse kay Jesus, na pakinggan ng lahat. Yung mga Pariseo, nagpipresenta na walang endorsement sa Diyos. Hello. At yun ang dapat matutuhan ng church. Huwag kang humanap ng endorsement kahit kanino. Ayusin mo buhay mo sa Diyos. Ang Diyos mag-i-endorse sa iyo. Sabi ko, ang Diyos ang mag-i-endorse sa iyo.
Kahit sino may ayaw sa iyo kasi kulang ka sa katangiang pinag-aralang kakayahan. Umaring hindi ka member ng movement at coalition. Pero pag nalugod ng Diyos, i-endorse ka niya. At pag nagkaroon ng graduation, purihin ng Panginoon, valedictorian ka. Ito po ang simpleng sagot kung bakit lugod na lugod ang Diyos kay Jesus. Na lahat ng kanya pong ginawa ay pinatotohanan ng Diyos. Ito po ang reason. Ang puso niya po ay malinis, na buhay siya na walang kasalanan sa harap ng Diyos. Lahat ng hiningi sa Diyos, binigay ng Diyos. Lahat. Now, wag po tayong maging pilosopo o gaya ng iba, lahat. Paano yung hindi will ng Diyos? Nga ang problema mo Sa tingin mo, sige, hihingi ng isang bagay na hindi will ng Diyos, kababaw mo naman. Pag kilala mo ang Diyos, hindi issue yung will niya. Sapagkat yung will niya, ipapaunawa niya sa iyo. Hindi general will sa Bible, specific will na gusto niyang gawin mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yung insight ng langit sa iyo, word of wisdom, word of knowledge, discerning of the Spirit, mag-ooperate yan. May tao po ba dito? Basa ka ng Bible, hindi pwede hindi mo alam ang will ng Diyos. Ikaw ang unang-unang nakakaalam. Dahil yung will niya ay nakadefine sa Bible. At hindi ka magtatanong kung ito general will, specific will. Sigurado lahat ng will niya specific. Clear sa'yo. Paano mo susolusyonan yung problem sa ministry, sa kongregasyon, sa pamilya? Anong sasabihin niya patungkol sa negosyo mo, kinabukasan mo, buhay mo? Ididipay niya sa iyo lahat yan sa panahon ng intimacy. Psalm 25:14, God reveal His secret to those who fear Him. John 14:21, when you love Him, the Father love you. Jesus loves you, and Jesus will reveal Himself to you. Yun yung nangyari sa akin ng June 1988. Yun ang nangyari sa akin. Sasabihin niya sa iyo yung will niya. Hindi rin problema yung pagbibigay. Kahit wala kang pera, siya magsasabi sa iyo kung paano ka magkakapera, siya magtuturo sa iyo. Hello? Siya nagturo sa mga alagay, sa itatapon yung lambat in Luke 5:4-7. Ganon din sa John 21:1-6. Ito, hindi pa sila nakakakilala sa Lord, mako-convert pa lang sa John 21, nag-backslide sila. And yet, sa panahon po ng kamang-mga nila, ang Lord nando doon. Tinuruan silang sumagana. Wala magtuturo sa ating sumagana, hindi si Bill Gates, hindi po yung mga politiko ngayon na laki sa hirap, amen. Kaya yumaman. Walang ibang magtuturo sa ating yumaman, sumagana at may-ari ng kayamanan niya, kundi yung nagligtas sa ating wala ng iba. Ito, wala kang pagkukunan ng karunungan maliban dito sa Diyos na nakatira sa iyo. Ang sabi ko, wala kang pagkukunan ng karunungan maliban sa Diyos na nakatira sa iyo. At ito, si Joseph, hindi naman nakatapos ng kolehiyo yan, ex-convict yan. Pero hindi maipaliwanag ng mga magician, mga sorcerer nung panahon niya at ng mga advisor ni Paraon ay sinimplify ni Joseph. At ito yung insight na binibigay ng Diyos sa church ngayon kung mabubuhay kang malinis. Ang tawag ko rito ay ito, 10 times better na meron ang pinakamatalinong tao sa ibabaw ng lupa na taga-mundo. At yun ang sabi ng Book of Daniel, chapter 2 hanggang chapter 4. 10 times better. Hello. That is 100%. Di ba sabi na Lord, pagka kayo natanong, huwag kayong mag-alala kung yung sasagot nyo, ang Holy Spirit ang magsasalita sa inyo. Kaya ang sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart, for out of it flow the issues of life. Hindi ka po pwedeng magkasakit, maghirap, mamroblema, mag-alala nang walang koneksyon sa puso mo. Kaya ang unang-una nating ginagawa palagi, pag may usapin tayong hinaharap, chine-check puso natin. Hindi yung nangyayari sa atin, kundi yung puso natin. Dahil kahit pangit ang nangyayari sa atin, pag yung puso natin na-check natin at ito'y nagpasyang maging magandang tibok, bali wala ang nangyayari sa atin. At di tayo magtuturo kung sino-sino yung turo natin hanggang lumala ang istorya. Ang gagawin lang natin ay gumawa ng mabuti. Period. At hindi siya debatable, hindi siya negotiable. Siya ay ating pribileyo na mabuhay kagaya ng Panginoon. Intimacy. Purity.
Dalangin ko masabi kayo sa Diyos, araw at gabi. At para manabi kayo, ilatag niyo yung puso niyo sa harap ng Diyos araw at gabi. Kaya niyong i-define ng Diyos kung sino kayo sa Kanya. Huwag pong iba mag-define sa inyo, kundi ang Diyos. Hindi ba masarap yung sa Kanya mo marinig yung salitang, nalulugod ako sa iyo? For me, yun ang pinakamahalagang bagay na gusto kong marinig sa buhay ko. Hindi yung marami kong sasakyan, napakayaman ko, lahat ng gusto ko napupuntahan ko, lahat ng bansang puntahan ko, nagagawa kong puntahan. Hindi yun. Kundi yung anak, nalulugod ako sa iyo. Yun yung pinakamasarap na bagay na dapat nating mapakinggan sa buhay natin hanggang ma-rapture tayo. Na nabuhay tayong kinalugdan ng Diyos. O hindi mahirap maging kagaya ni Jesus. Madali lamang. At ito po ang pinakasikreto. Puso. Puso sa Diyos. Pure heart. Hindi purong ginto po ang ginto pag meron po siyang 1% na halong diamond. Nagiging purong ginto yan pag 100% ginto siya. Walang 1% na diamond. Patungo ko ng, I think Europe, sa airport ako, nakita ko mga tao bumibili ng mineral water. Sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, kung ang mga tao gusto ng mineral water para sa kalusugan nila, ang gusto ko araw-araw sa mga anak ko, malinis na puso. Naniwala po kayo sa akin. Hindi ka tatagal sa harap ng Diyos na hindi ka malulunod sa glory. Kung hinahanap mo siya, pag nakita niyang malinis ang puso mo, hahabulin ka ng Diyos. At dito mo matidiscover na kahit hindi ka nakatapos ng kolehiyo, ibindo hindi masamang mag-aral, kung magiging-scholar kayo, mas maganda po yun. Pero hindi yan susi ng tagumpay. Dito mo madidiscover na pagka nabuhay kang malinis ang puso, malambot, talagang nakasuko sa Diyos lahat. Ang nais mo lang, bigyan siya ng lugod, hindi ang kahit sinong tao. John 5:41, Galatians 1:9 and 10. Lahat ng kailangan mo sa buhay, mula sa karunungan, abilidad, kakayahan, pati hindi mo hiningi, ibibigay ng Diyos sa iyo. Matutuhan natin to kay Jesus. Pagkatapos Jesus gumawa ng maraming himala, ang ginagawa niya, iniiwan ng mga tao, pati mga alagad siya nagpupunta sa presensya ng God the Father. Ang ibig niya, ang magbigay ng parangal sa Kanya, ay ang Diyos, hindi ang tao. That's the number 2, purity of the heart. Dadalhin tayo nito sa deep intimacy. Ano ba yung deep intimacy sa Diyos? Encounter. Kagaya ni John the Beloved, sa John 13 verse 23. Hindi naman siya special at higit sa mga apostol. Hindi siya higit kay Peter, kay James, kay Andrew, kay Matthew. No. Bakit siya yung nakahilig sa dibdib ng Lord? Kung hindi siya higit. Nagdesisyon siya. Pwede naman gawin ni Peter yun, pati ni Andrew, tsaka ni James, hindi nila ginawa. Pag tayo po yung magpapasya ng deep intimacy sa Lord, maraming harang. Sarili mong pamilya, minsan hindi ka maintindihan, but you have to make a firm decision. Alam ko, kayong lahat, hindi kayo satisfied sa kinalalagayan nyo, gawa ng Holy Spirit yan. End time na ngayon. Hindi tayo po pwedeng mapuspos ng kalawalhatian niya, malibang magutom tayo, kaya nararamdaman natin gawa ng Diyos yan. Siyang may gawa. Na hindi tayo kontento sa spiritual status natin kahit higher na siya. We want more. Gusto natin upgraded tayo palagi. If you would, gusto natin nasa realm tayo ng Espiritu Santo. Siya may gawa. At ang ini-expect niya, magdidesisyon tayo ngayon, kagaya ni John the Beloved, to be with the Lord. Sa gitna ng mga oposisyon, daming gagawin. Magpapasya ka. Ayoko mo na maging Marta. Mary muna ako ngayon. At yan ang nirestore niya ngayon sa church sa buong mundo, yung dalawa na yun. Spirit of Anna, Luke 2:36-38, and Spirit of Mary, Luke 10:38-42. Nire-restore ni Jesus ito sa church ngayon sa buong mundo. Yung dalawang spirit na yun. Huwag niyo nga kalimutan, ang rapture at marriage supper of the Lamb ay patungkol sa pagkuha ng Lord sa atin para tayo pakasalan. At ang reason lang palagi sa kasalan, anuman po yan, earthly o heavenly, isa lang, pag-ibig. At ito yung end time na gusto na Lord, yung ating pag-ibig sa Kanya ay extraordinary radical.
Hindi lang bumalik yung first love natin kasi nawala na yan sa marami. Kundi siya po yung maging radikal. Tumaas pa siya. Yung first love na yung maging perfect love kay Jesus. The bride belongs to the bridegroom. Paano kanya pakakasalan? Yung pag-ibig mo sa kanya, 90%. Hindi po pwede yun. 95, hindi po pwede yun. 98, 99, delikado yun. It must be 100%. And the more you are with the Lord, in an intimate, personal, fellowship, communion, contact, encounter with the Lord, the more you will love the Lord. Talagang mawawala ka ng desire sa mundo. Hindi masama na mamasyal, pero mawawalan ka ng gana. Yung mga usapang walang kabuluhan, mawawalan ka ng gana. Dahil sa encounter sa Diyos. Remember, it is not a day for Jesus. It is Jesus every day. At madidiscover mo na yung 5 minuto na yan, na encounter sa Lord will become a sweet, sweet, precious moment with Jesus. Ano yan? Unforgettable. Kasi alam nyo, isang encounter sa Lord, nakabaon yan sa buong katauhan mo. Nakita nyo, kahit patayin nila sila, Peter, Paul, John and James, hindi nila dinidinay kasi encounter malalim. Pag malalim ang encounter mo sa Lord, kahit anong danasin mo, hindi mo ibibitray ang Lord. Kasi nakabuo sa buong katauhan mo. Yung mark na yan, ang encounter na yan. At ito po maganda, lastly, purity of life will bring you to a deep intimacy with Jesus. And a deep intimacy with Jesus, or a life of intimacy with God, will bring you to a life of obedience to God. Hindi na mahirap sumunod. Ano po ba ang purpose ng pagbabasa ng Bible? Ano ba ang purpose ng Bible study? Ano ba ang purpose ng pag-aaral ng theology? Ano ba purpose? Ako hindi ko po alam kung ano po purpose ng marami, pero alam ko po isa lang. Pinababasa sa atin ang Biblia. Ipinapaunawa, pinabubulay-bulay. Hello, para ipamuhay. Yun po ang purpose, pinababasa sa atin to. Study the Bible, para maunawaan natin. Bulay-bulayin natin, para maintindihan natin. Upang maipamuhay natin. Dahil paano mo ipamumuhay yung hindi mo naintindihan? At paano mo maintindihan isang bagay na hindi mo binabasa? Yan ang purpose niyan. Obedience. Kaya pag ito'y binabasa mo, binubulay-bulay mo, Diyos sa 1:8, dadaling ka nito sa success at prosperity. Sa pagsunod, sigurado yan. Pagkasama mo, Lord, araw at gabi, ituturo ka niya sa salita niya. Pag binasa mo yung salita niya, ituturo ka nito sa kanya. At pag siya at yung salita niya nakapasok sa puso mo, lahat ng bagay hingiin mo, ibibigay niya sa iyo. Ito po ang panahon. Bibisitahin ng Diyos ang buong mundo. Na kahit minsan ang bilyong anghel sa langit ay hindi pa nakita. At dito na po ako magtatapos. Kung hindi nyo abot ang ipaprophecy ko, huwag nyo i-reject. Mag-mature kayo, tanongin nyo sa Diyos. Pero ito po yung totoo. God will give the word His last call before the rapture takes place. Ulitin ko po I got the glory of God is here. God will give the word their last call before the rapture takes place. Itong ibig pong sabihin, bago maganap ang rapture, meron pong last call na gagawin ng Diyos sa buong mundo. And what is that last call? Worldwide repentance. At ang uunahin niya ay ang church. At upang maganap ang worldwide repentance na yan, ang uunahin niya ay church. At pagkatapos makaranas ang church ng worldwide repentance sa bawat bansang kinalalagay niya, and then ang mga bansa na kinalalagay niya, ang isusunod ng Diyos. At para siya po'y maganap, this is the key. Apostolic revival. At dito natin makikita ngayon ang salitang beyond imagination. Tayong lahat ay tumayo. Hindi na siya magtatagal.
I heard the Lord say that to me many, many times, son, malapit na siya. Prepare yourself. Marami pang dakilang bagay na nag-aantay sa atin at marami pang dakilang bagay na dapat maganap sa pamilya natin, sa buhay natin, sa bayan natin, sa bansa natin, sa buong mundo. Greater things are waiting for us. Wag po kayo makontento sa kinalalagyan niyo. Ang beyond imagination ay hindi letter, hindi siya isang description. Siya ay encounter sa Diyos. Experience. Ang source ng lahat ng beyond imagination ay isa lang, God. The devil cannot do that. He cannot. Nor the demon in hell, they cannot. Only God. And Jesus is the key. Our being like Jesus. The Lord quicken your heart. The Lord soften your heart. The Lord purify your heart. The Lord clean your heart. Ulit-ulit na marinig sa harap ng Ama ang salitang sinabi ni King David, "Oh, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away in your presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. For restore unto me the joy of my salvation. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Your heart. Give me your heart, Lord. Give me your heart. Give me your heart.